Ang American game fowl breeder na si Carol Nesmith ay kinikilala sa paglikha ng sweater game fowl. Karaniwang tinatanggap na si Nesmith ay nagsimulang magtrabaho sa linya ng sweater sa kalagitnaan ng ika-20 siglo, posibleng noong 1940s, kahit na ang partikular na impormasyon tungkol sa pinagmulan ng lahi ay maaaring magkaiba mula sa pinagmulan hanggang sa pinagmulan. Dahil sa kanilang pagiging palalaban at matigas sa ring, ang mga sweater game fowl ay naging mas sikat sa komunidad ng Sabang. Ang mga tagahanga ng Sabang ay nagustuhan ang lahi ng sweater sa paglipas ng panahon dahil sa kanilang kakaibang puti o kulay cream na balahibo at kahangahangang pagganap sa ring, mga katangian ng mga sweater. Bagamat katulad ng Hatch, Kelso, at Radio Roosters, ang sweater game fowl ay naiba sa puti o cream-colored na balahibo nito, na kadalasang may impit na mas maitim na balahibo sa paligid ng leeg at buntot, na nagbibigay ng nakikitang kakaibang hitsura. Ang kanilang ulo ay katamtaman ng haba, at ang kanilang mga binti ay matipuno at matibay, na nag-aalok ng katatagan at lakas sa panahon ng labanan. Ang mga spurs na ginagamit sa labanan ay matalim at kakaiba sa lahi na ito. Ang kanilang mga binti ay malakas at matibay, na nagbibigay ng katatagan at lakas sa panahon ng mga salungatan. Estilo ng paglalaban, ang mga sweater game fowl ay kilala sa kanilang pagsalakay sa ring, nagpapakita sila ng matapang na ugali at hindi madaling umatras sa mga hamon. Maaari silang maglunsad ng matagumpay na mga counter-attack at maiwasan ang mga pag-atake dahil sa kanilang bilis at leksi. Ang mga sweater game fowl ay nagpapakita ng tactical na kaalaman sa labanan. Katulad ng ibang mga game fowl, na gumagamit ng mga tusong maniobra upang madaig ang mga kalaban nito, maaari silang lumaban sa mahabang panahon dahil sa kanilang mataas na tibay.